Hello guys, good morning. Welcome back to my channel, Randy Taylor Vlog. Today guys, tuturuan ko kayo manahi. Magtatahi tayo ngayon ng uniform ng sundalo. Tapos i-detalye ko sa inyo paano gagawin para may idea kayo sa ating para ito sa ating mga katilor na nagtatahi, para may idea kayo kung paano ginagawa at para matuto din kayo. Kung interesado kayo guys, panoorin nyo itong video natin pagkatapos ng intro. So guys, welcome back. Ito na siya. Bali, ito siya. Ito ang gagawin natin ngayon. Siguro pag-anuhin nyo lang ito kasi medyo mahaba-haba ito ng konti. Mahaba-haba yung video natin. Pero sundan nyo lang para matuto din kayo. So, ano pang hinihintay natin? Umpisa natin. Bali ito, naano ko na yung mga materials nito, tinabas ko na. At saka kahapon ko ito, ay nung isang araw ko ginawa ito. Hindi ko lang natapos kahapon kasi medyo marami naman ito. So ibig sabihin, ito na yung pagkakataon nyo para malaman nyo. Kasi i-detalye ko sa inyo ito step by step. So ito yung mga materials niya, kukunin muna natin. Ayan. May mga video na rin ako nito na gaya nito na paggawa ng ganito, kung paano. Gaya nito may mga guhit na ganyan. Yan. So ang paggagawa natin yan, bali ang size nito ay para sa doon sa backpacket. Mga takip ito guys. 5 yung width niya. Yan, yung guhit na yon. 5 ito pa ganon. Tapos ito dito, papunta naman dito, bali 6 inches. Kasi kukuha tayo dito ng 2 in 1 port. 2 in 1 port na palalabas natin mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano. Tapos ito naman siya, yung sa side pocket. Ang sukat nito ng paganon, ang width niya 6 1 port. Tapos ito naman niya, height ay yung width, ito palang width niya, tapos ito yung height niya. Ibig sabihin pahalang siya, pahalang. Balik 10 and a half o 10 and 1 4 pwede na kasi kukunin natin dyan. Bali ang finish niyan 9 inches. So umpisa natin. Tapos sa paggawa natin ito, isang patupi na ganon, tutupiin natin na pag ganon. Tapos isa patong, magkaganon sila Yan May ibang way na maano nito, pero ito ang pinaka gusto kong paraan. Ayan Ito ang pinaka gusto kong paraan kasi para maganda yung kinalalabasan Yan. Parehas. Same procedure yan guys. Pare-parehas yan. Pati yung mahahaba, pare-parehas. Pati itong mahaba, parehas ang procedure. Bali isang paganon, tapos yung medyo malapad ng konti, patong, paganon siya. Yan, nagkaganon sila. Yung isang procedure kasi nito, hindi maganda yung kinalalabasan kasi masyadong manipis. Kaya hindi ko nire-recommenda yung ganong klase kasi
Although na mabilis yun gawin, pero manipis siya, pangit tingnan. Eh mga nagsusuot nito, mga uniform personnel ba, kung tawagin natin sa ibang kasabihan, mga uniform personnel. Ibig sabihin mga ano sila, mga kagaya nga ito, sundalo, o mga pulis, mga ganon. Ano yan, mga uniform personnel ng tawag nila dito sa ano na yan. At tawag nila yan. Ay, sorry guys. Para bali ganito pala ang paggawa, pag ano no. Yan. Bali tinupina naman natin siya ng yung dati nakaganon, tapos binalot natin siya pabalik. Yan o. Yan. Tapos babalutin natin siya pag ganon. Yan. Yan. Tapos tahin natin gilid-gilid. Mamaya papaliwanag ko sa inyo kung bakit ganon ang nangyari. Bakit ganon ang procedure natin. Yan. Pare-pares lang ito guys. Kaya hindi kayo malilito. Kasi same procedure. May video na rin ako diyan yung tungkol sa paggawa natin ng weld. Ito rin yung ginagawa ko noon eh. Hindi ko lang naidetalye sa inyo nung dati kasi medyo yung ginagamit ko na cellphone hindi pa ganun katagal yung video niya, yung sa memory niya hindi kinakaya. So pagkatapos natin ito, babalik na rin natin. Yan. Same procedure pa rin. Madali lang ito guys. Yan. Pag nakuha nyo lang yung technique ng isa, yun na, sabay-sabay na yan. So, binaliktad natin. Tapos ito, bali ang kinalabasan nito, ito parang mayroon siya ng ganito. Yan. Kasi ito yung button ply. Ito siya. Dito natin itong part na to. Ito yung bubutinisan natin kasi naka hidden button ito. Wala ka makikita dito sa labas. So ganun lang, ganun ulit. Same procedure. At saka yung pagtatahin nyo guys, itong pagpapatakbo nyo ng makina, kailangan kontrolin nyo rin, ayusin nyo yung kamay nyo na kailangan maganda yung takbo ng makina na hindi siya kahit mabilis siya, pero hindi siya yung paliko-liko yung tahi. Kailangan kontrolin nyo guys yan para makakamik ano kayo ng magandang klaseng tahi. Kasi kung medyo paliko-liko, hindi maganda tingnan, baka reject tayo ng ating mga customer niyan. Lalo na sa mga kantuhan, kailangan medyo maganda rin yung kalalabasan. So ito na siya. Pakita ko lang sa inyo guys yung tahi na although na mabilis siya, pero hindi siya paliko-liko. Yung ibig sabihin ng halos pantay siya. Ilapit ko lang guys. Ayan guys, oh. Oh. Halos single needle yung ginagamit natin, pero halos pantay siya. Ayun, oh. Yan. Hindi yung para maganda tingnan, hindi pwede yung pag ganun-ganon kasi hindi maganda tingnan yan eh. So ito na, sa takip pa lang ito guys. Ngayon ito yung side pocket. Ito. Kung napapansin nyo guys, itong part na to dito, malapad. Ito, makitid. So dito tayo mag-una sa malapad. Kahit na ito yung paggagawa ng mga side pocket na ganito. Yan. Unahin muna natin yung malapad.
Tapos pangalawa, bali pagkatapos natin nun, may hiwa na isa. May tinuro na rin ako dyan na video na gaya nito, pero mas maganda kung ulitin nyo na lang para malaman, ma-edit. Kasi ito, i-detalye ko sa inyo para malaman nyo. May isang hiwa, tapos ang pangalawa, doon tayo. Halos ang ano guys, halos yung lahat ng kung ano yung isa, ang kapares niya ay ganun din ang ano, kung ano ang procedure ng isa, ang kapares niya ganun din yung procedure. Walang pinagkaiba. Kasi kailangan magparehas sila kasi siyempre dalawa sila na. Tapos balo tayo pa, pag ano naman siya, pag ganun, tutupiin natin ng pag ganun. Mula doon sa malapad, papunta tayo doon sa makitid, yung makitid na hiwa. Papunta ron yung tupi. Sundan nyo lang guys itong mga dinidetalye ko sa inyo para matuto din kayo. Gaya ni Randy Taylor. At saka abangan nyo guys sa mga susunod kong mga video ko na kung mapapansin nyo sa description ko para makapagbigay ng idea sa ating mga ka-tailor. So ito na siya. Ang ibig sabihin halo-halo siya, hindi tayo naka-focus lang sa isang kaya panoorin nyo yung video ni Randy Taylor kasi marami tayo dyan mga exploration para sa inyo na talaga namang mapapakinabangan natin. Wow naman! Wow! Kasi hindi lang iisa. Marami tayong mga content na ginagawa para sa inyo na mapapakinabangan natin. Halo-halo. May sa electronic, may sa tailoring ito, sa driving, sa automotive. Meron tayo dyan na mga may share na pero so far wala pa akong ganyang klaseng video kasi pero naikwento ko yung doon sa dati kong video, yung sasakyan ko kapag may sira yun, ako ang gumagawa. So abangan nyo guys, pero sana wag naman muna sana ngayon kasi every time na gumagawa ako doon, may sira yun. Pero ngayon wala pa naman siyang sira. No. Wag na munang basta abangan kayo guys. So may garter siya. Garter. Sukat natin ito, bali 6.5 yung haba niya. Tapos ang lapad ng garter na ginagamit natin is 1.5. Yan. Wala tayong gartering machine guys, kaya mano-mano tayo maggagawa. Pero isa rin ito sa kailangan, medyo gandahan nyo rin. Una natin gawin, ilak natin sa dulo-dulo para paghatak natin, pag-compress ng garter, pantay yung paggawa niya, ay pantay yung tahi niya. Ayan o. Nilak ko muna sa dulo-dulo. Pagkatapos hatakin natin ganun. Yan. Kasi may garter siya. Hahatakin natin siya para magpantay. Tapos ilak naman natin sa dulo-dulo na naman. Dulo-dulo. Dito. At saka dulo din dito. Ilalak natin. Pero patupi na siya. Tutupi natin ng ganun. Yan. Medyo matagal-tagal ito guys, pero try natin kung hindi maputol yung video natin. I-skip ko na lang kung ano yung ipa-pass forward ko na lang sa pag-ano ko. Yung hindi naman masyado kailangan. Pero bubuuhin natin yung video para masundan. So
So may tahi pala ito dito, sorry. Hindi ko, may tahi ito dito na isa dito, isa diyan. Bali tatlong tahi na lalabas. Ganon din guys, lagi pag habang tinatahi natin hatak. Hilain natin para pantay yung tahi niya. Ayan o. Ayan. Wala tayong gartering machine kasi. Mas maganda kung may gartering machine ka nito, pero ano yun, very expensive na makina. Kaya dito na lang tayo muna sa pwede naman siya sa single needle machine. Basta gandahan mo lang yung pagtatahi, pwede naman. Hindi na natin kailangan yung mga special machine. Ayan guys, kita, ayan o. Dalawa siya. Gawa pa tayo ulit na isa. Ganoon din, same procedure. Ilalak natin sa bandang dulo-dulo. Yan. Nahata ko lang guys. Yan, nakalak sa dulo-dulo. Tapos hatak, hila. Yung hanggang sa sagad sa tila, hanggang kung ano yung kaya ng tila. Yan. Tapos lock uli sa dulo-dulo. Kung mga short naman, ganun din. Ang gagawin nito sa mga short, kunyari gagawa kayo ng mga kagaya ng mga sportswear. Ang gagawin nyo naman doon, bali sa isang short, pag hati-hatiin nyo sa apat, i-divide mo sa apat, tapos yung garter din bibilugin nyo, tatahin nyo dulo-dulo, tapos hatiin nyo rin sa apat, tapos doon sa mga guhit na kung saan yung may guhit, guguhitan nyo, tapos kung saan yung part na may guhit, basta apat na hati. Kumbaga parang ginanito natin. Parang kunyari ito yung garter. Hinati natin dito, saka dito. Tapos babalik rin natin. Hatiin uli natin pag Tapos guhit, tandaan nyo naman dyan, pati dito sa side na to. Ay dito sa kabilang side. Tapos ganun din yung mga kunyari short, ganun din ang gagawin nyo. Tapos hatakin nyo lang ito pag yan. Tapos pag tinahi nyo na, kailangan hatakin nyo rin yun kasi para maganda yung kalalabasan ng tahi, pantay siya, para ka na rin may gartering machine, yung tinatawag na gartering machine. Merong ganun guys, pang garter lang talaga siya, hindi kagaya nito na full around na siya. Makakapagawa ka na ng lahat ng klaseng pwede dito gawin tapos medyo mas mababang halaga kaysa doon sa sinasabi ko na yun na gartering machine. Kung hindi naman laging gawa mo ganun mga sportswear, kagaya nito sa akin, mga kadalasang gawa ko dito mga pang military. Kasi doon nga si Randy Taylor nagtatrabaho sa loob ng kampo. Pero hindi ako sundalo. Civilian ako, hindi ako sundalo. Hindi ako nabibilang sa hanay nila. Kumbaga doon lang ako nagtatrabaho bilang tailor. Yan. Tapos siya nga pala guys, kasi baka nakalimutan ko ito. Parang may box kasi siya. Ayan. Gagawin natin ito mamaya. Pag salpak natin ito, gagawin natin parang box. So, tuloy lang tayo. Dino-double check ko lang yung video ko, baka mamaya naputol na. So, may tapal pala ito. May tapal ito guys sa tuhod. Ang sukat ng tapal nito ay 9 inches.
mula sa taas pa baba. Bali 9 inches siya. Tayo muna natin gilid-gilid, ay dulo-dulo. Yan. Lahat ng sundalo guys, ay may bago kasi sila ngayon. Yung may bago silang uniform na iba yung style, pero ito muna ang unahin natin kasi ito ang sinusuot nila ng ibang sundalo. Mayroon ngayon na bago na kumo na siya, yung buong pang sa EEP uniform na, kumbaga sa ano, yung pangkalahatan. Bagong uniform nila yun. Ito yung old style pero ginagamit pa rin nila itong guys, medyo mo. Tapos mayroon siya ng, ayan, pakita ko sa inyo. Mayroon siya ng parang tupi sa tuhod kasi ang purpose nito, kaya mayroon ng ganito para pag naghakbang sila, kunyari umakyat sila sa bundok, hindi sila nahirapan humakbang kasi meron siya ng sinadyang pang-expand na ano, kasi hindi to expandable na ano, hindi to stretchable. Kumbaga sa fix yung tila nito. Kaya siguro yung uniform bird nila nag-experiment, nagawa sila ng ganito. Kaya guys, oh, yan oh. Bali pababa yung ano niya, pababa yung tumba, pababa yung paling. Ito yung lower, ito yung pang up. So parang purpose niya para pag naghakbang sila, instead na nakaganon siya, pag hakbang nila, siyang nag-i-expand. Yan, gumaganon siya. Oh. So ito sa pakit tayo. Hindi ko pa ito naituro dati. Ngayon, kasi yung naituro ko lang doon yung sa welt packet. Ito naman siya yung slide packet dito sa bulsa sa harap. Siguro manatili lang kayong makaantabay dito sa akin. Pag nag-subscribe kayo, i-hit nyo yung notification bell para every time na may bago akong video na i-upload, manonotify kayo para masundan nyo kung anong gustong video, gustong yung video na panood tungkol sa tailoring. Manonotify kayo kung may bago akong video na i-upload sa tailoring or sa automotive. Basta lahat dito guys na ina-upload ko, masasabi ko na sadyang mapapakinabangan natin. Basta halo-halo ito guys na mga ano, lahat na mga pwede natin malaman, i-upload ko dito sa aking channel para marami tayong ma-inspire. Marami tayong matutulungan na mga ka-tailor or ano, kasi para dagdag kaalaman. Para kung sakali man tayo gagawa tayo ng isang tailoring, may knowledge na tayo, may alam na tayo. Mas maigi kasi guys kung kunyari magtatayo kayo ng ganitong klaseng negosyo, meron kayong alam, para hindi naman lahat na sasabihin natin ano, pero siguro sa mga 100% meron ng 1% na hindi, parang ano siya, yung hindi maganda yung pagkitungo. Bagas ano, Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! bara ay ano, ang tawag nito, yung para bang hindi mo pa mapagkatiwalaan. Normal na sa atin yan eh. Kasi pero kaya mas maganda kung halimbawa meron kayo na magtatayo kayo ng ganitong klaseng negosyo, marunong kayo.
Sorry guys, hindi ko na i-detalye. Paliwanag ko lang sa iyo. Maya konti. So good. Ang paraan pala natin ito guys, una sinalpak natin ng paganon, tapos pinasadaan natin ng ito. Ayan, may guhit. Sabagay makita niyo naman guys, kung halimbawa kailangan may guhit na yan sa pagtabas pa lang, may tanda na siya, paislas siya. Tapos diyan natin sinasalpak yung packet kanina, yung kunyari itong packet, pag ganun siya. Yan, baliktaran. Tapos tinahin natin yung dito. Tapos kinupit natin, tapos inuka, ganun. So ito na siya. Ang kalalabasan niya, ayun Ayan. Tapos button ply ito guys. Gagawa tayong button ply. Bali ang paggawa nito ganito. Para hindi na tayo mahirapan kasi meron na tayo ng ganito Yan. Meron na siya ng natilan na nakaabang. So ganito ang gagawin natin. I-bisting lang natin. Bisting ang tawag nito guys. Para hindi siya gumalaw. Pag tinahin natin ng mamaya, hindi siya gagalaw. So ganito ang magandang gawin nyo kasi ang iba nito dinidiretso pero hindi maganda ang kinalalabasan kasi medyo siyempre pag tinahin mo na madulas ang tila, naglalaban-laban sila. Kaya ang kalalabasan hindi maganda. So ito na siya na ganyan siya Yan. Tapos tatahin natin siya dito. Yan, pag ganun, papunta rito, pag ganun. Ay papunta rito. Baliktad. Tahian natin siya, guys. Yan. Medyo pabilog din siya, parang sa zipper lang din to. Kumbaga tinanggal natin yung zipper, pinalitan natin ng ganito. I-analyze nyo na lang kung paano pag nag-actual kayo, kung nyari sa nag-actual na kayo, i-analyze nyo na lang kung saan nakapwesto yung paglalagyan ng buton o saan nakapwesto yung lalagyan ng buton. Yan. Madali naman ito guys Madali naman may analyze ito Tapos tutupian natin siya ng pag ganun. Yan. Ang iba nito, ginugupitin nila tapos ini-ijingan na lang nila dito. Ijingan na lang dito gilid-gilid. Pero ako, ang gagawin natin, pwede naman ito guys na tupi na lang. Malinis na. Kasi nakatago yung wala kang dulo ng tila na makikita. Medyo malinis siya tingnan. Hindi kagaya kung nag-overlock lang kayo, inijingan nyo, madumi siya tingnan pag Kasi siyempre lalabas yung mga ginupitan nyo ng tila, kitang-kita. Saka hindi rin maganda yung guys ng ganun kasi pagka tumagal na, every time na nilalaban nyo yung uniform, ay yung damit, nagkakaroon siya ng nagraran siya. Yan. Tapos kortehan nyo na ng G-form ang tawag nito sa ibang may ibang tawag nito sa yung mga sa garments. G-form ito tawag nito nila. Yan. Tapos na. Ganun lang kadali. Ayan siya guys. Yan. Tapos dito. Ito parang dito natin ilalagay yung buttons. Ay dito natin bubutasan para sa buttons. Dito. Ito naman sa labas ito Kaya parang
wala kang makita. Parang hidden button din kasi ito. So ito na siya. Tabi muna natin. Next yung isa. Same procedure na ito guys. Kaya hindi na kayo malilito kasi kung ano yung inumpisan nyo dun sa isa, yun at yun din yung gagawin natin sa isa. Kaya pag nasanay na kayo dun sa isa, bali wala na itong, hindi na kayo mahirapan ng paggawa ng ganito sa susunod sa isang part, sa kabilang part. Kasi same procedure. Yan. Tinapala natin. Yan. Kahit nabilisan nyo guys yung pagtahi, pero make sure lang na yung tahi natin nga hindi siya ayan o. Hindi yata masyado makita. Hindi siya paliko-liko. Yung halos na parang nahahawig dun sa double needle. Hindi naman double needle ang nagagamit natin, pero halos hindi siya nalalayo. Naayos ko na yung microphone ko guys. Ito yung ginawa ko guys na microphone na lapel. Medyo sa murang, sa matipid na pamamaraan. At least nagagamit natin. May video ako na ganito kung paano ko ginawa. Panoorin nyo lang yun para matututunan nyo rin. So isa yun sa mga knowledge ni Randy Taylor Vlog na in-upload dito sa ating channel na sadya naman mapapakinabangan. About electronic naman. About electronic ito siya. Itong lapel mic natin. Ayusin ko lang kay para pagka ano. Wala pa kasi akong clip guys eh. Hindi pa ako nakabili kasi medyo busy tayo. Hindi pa ako nakahanap eh. Ayan. Kakabitan ko pa ito ng clip. Bibili pa ako ng clip. Ayusin ko pa ito. So ito na. Same procedure siya. Ayan o. Yan. May ano siya sa ano yung parang tupi. Para purpose para mag-expand yung ano. Tapos pocket tayo ulit. Side pocket. Ito siya o. Yan. Bali ang gagawin natin ito. Pag ano ng salpak. Yan. Baliktaras. Pag ano siya o. Yan o. Kita ba? Yan. Yan. Yan o. Pag ano siya. Tapos may guhit naman dito. Ito. Susundan natin ito siya. Ako rin guys ang nagagawa nito. Ako ang nagtatabas din nito. Kasi itong trabaho ni Randy Taylor na talagang tailor. Kaya pinangalan ko sa channel natin Randy Taylor. Kasi talagang tailor si Randy Taylor. Yan. Binawasan natin yung dito sa gilid para pagtupi natin ng gano'n. Tama lang siya na hindi siya lalabas mamaya sa ilalim. Lalabas man siya pero konti lang. Yan, maliit lang yung labas niya. Yan. Tapos pasadahan naman natin diyan ng pagano siya. Yan. Ayan. Tapos ganito siya. Gaganituin muna natin. Yung iba naman ito, diretso na. Tapos edging na lang nila dito. Pero mas magandang ganito kasi para wala silang, hindi makikita yung mga pinakaano niya. Dulo. Na itatago natin sa tahi. Ayan. Ayan o.
para itong mga gilid na to natatago natin. Pagbaliktad natin, tatahian pa natin kasi yan. Gamit tayo ng ano para ano. O pwede nyo rin gamitin dito yung sa banana Q na kawayan. Bili kayo ng banana Q, tapos tapon nyo yung laman. Kunin nyo lang yung kawayan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Biro lang guys. Ayan. Okay, okay. Ganun na siya. Pag may gusto kayong pagawang video, may tanong kayo, comment lang kayo sa baba kasi binabasa ko naman yung lahat ng mga comment eh. Para masagot ko yung mga katanungan nyo. So ito naman siya, palabas naman ito siya. About sa automotive, about sa electronic. Sa electronic naman hindi naman tayo hindi naman tayo magaling, kaya lang kahit sa automotive hindi naman talaga totally na mekaniko. Pero mas maganda guys na malaman din natin yung mga ganong klaseng pamamaraan kasi napapakinabangan natin yan. O kunyari magtayo din kayo ng talyer na para sa automotive, at least may kunting knowledge kayo sa mga gano'n na ganito pala ang gagawin natin na tinuro ni Randy Taylor. Ganon din sa tailoring, ganon din sa electronic, ganon. Mas maganda yung mas marami tayong alam para may knowledge tayo, at saka para pag nagtayo tayo ng kung ano alin man doon, may knowledge tayo. Kasi mas maganda guys na magtayo kayo ng isang negosyo na may alam kayo. Guys, huwag kayong magtatayo ng negosyo na wala kayong alam. Kasi ang kalalabasan niyan baka lupuhin lang tayo, hindi naman sa lahat ng ano, pero mas maganda yung may alam kayo kasi parang siyempre tinuturo naman talaga yan na kung papasok ka sa isang negosyo, mas maganda alam mo yung kung anong klaseng negosyo yung papasukin mo. So kung may alam ka sa electronic, pwede ka mag-electronic sa electronic. Kung may alam ka sa tailoring, pwede ka sa tailoring. Kung may alam ka sa automotive, pwede ka sa automotive. Pero much better kung pagsama-samahin natin. Di ba guys? Pagsasama-samahin na natin lahat. Kaya yan ang abang-abangan nyo yan guys, kasi para kung magtayo man tayo ng mga ganong klaseng negosyo, alam natin. Hindi yung kung isang bagay lang, kunya sa electronic, tapos sa automotive, tapos sa tailoring. Pero kung pwede rin, isa lang doon ang alam nyo. Para kung magtayo kayo ng tailoring, may alam kayo sa tailoring, gano'n. Magtayo kayo ng automotive, may alam kayo sa automotive. Magtayo kayo ng electronic, may alam kayo sa electronic. O, di ba guys? Kahit isa lang doon sa alinman dyan sa mga yan, mas maganda na may alam kayo para kung gusto nyo magtayo ng ganong klaseng negosyo, may alam kayo. Ay ang kagandahan nito guys, pagsasama-samahin na natin lahat ngayon.
ituturo ko sa inyo kung paano. Kagaya nga nito sa sewing tayo, at least may idea kayo kung paano ginagawa. Sa tailoring naman ito. Yung sa electronic, may mga video na rin naman ako dyan na ilan na yata yung video ko dyan na about electronic. Kagaya nun sa microphone natin, ito yung ginawa ko, meron ako dyan. Tapos meron din ako dyan nagkabit ako ng Bluetooth sa aking amplifier. So ako lang gumagawa nun, tayo nang gumawa. Instead na nagbayad tayo sa mga electronic talaga, mga tayo nang gumawa. So nakakatipid tayo. Natututo na tayo, nakakatipid pa. Di ba guys, napakaganda. Ito may video na rin pala ako nito sa yung sa weld packet ko. Search niyo yung weld packet. Ito yun siya. Ito yung ginawa ko. Pero ulitin na lang natin siguro para mas ma-remind kayo ay mas maano sa refresh sa isip natin. Baka mamaya may nakalimutan ako doon na hindi ko naituro. Tapos dito nyo nakita, di mas maganda. May guhit naman ito guys eh. Mag-wheel tayo ngayon. May guhit ito siya, tapos may tanda sa center line. So doon tayo sa center line. Ito, tinandaan ko rin naman. Nakita nyo kanina, hinati ko. Tapos tinandaan ko na siya ganun. Tapos doon natin itatap doon natin sa center line. Yan. Yan. Tapos ito siya. Weld packet ito guys. Ayun o. Tapos meron tayo ng ganito. So ganun lang. Ganun lang kadali. Yan. Ikaw na anak mawa. Hanap ko walang hawa. So ulitin lang natin to guys. Yung bali tinahin natin dito ng at least half inch or medyo mababa sa half inch, mga 3/8 siguro. Yan. Tapos bubutasan natin ito siya pag ganun. Ito yung masilan guys na once na binutas nyo kasi ito, kailangan kabisado nyo. Kaya sa madaling salita, practicein nyo muna doon sa mga scrap na tila na kasi kung sakali man nagkamali kayo, at least wala tayong alalahanin na babayaran. Kasi napakamahal ng mga tila nito. Bali binutasan natin siya sa gitna, tapos sa bandang dulo, paway siya hanggang doon sa tahi. Isagad nyo lang guys sa mga hanggang doon sa may tahi. Pero wag nyong gugupitin yung tahi. Yan o. Yan o. Yan, butas na siya. Yan o. Fix mo nga na si Auntie mo iper. Alam nila, hindi mo. Ano, magkukunda talaga sila. So, ganun. Tapos, pasok natin yung ganun. Sundan nyo lang guys. Ito yung weld. Yung kanina naman doon sa side pocket, slash pocket. Slide pocket. Yan. Slide pocket pala yun. Tapos pagtupin natin ito, itama nyo doon guys hanggang doon sa may tahi din na sa top niya. Yung pinagtahian natin ng takip niya na hanggang doon yung pinakalabi niya. Tapos ipantay nyo. I-double check nyo kung pantay siya. Saka nyo tahiin. Yan o, pantay. Yan. Ayan siya guys. Tapos tahiyan natin na dulo-dulo. Tahiyan din natin na dulo-dulo para hindi siya yung tawag nito, yung
Kasi tinupi natin yan. May tinupi tayo doon na yung Y niya. Tinupi natin pa ilalim. Tapos tayan natin sa top niya para hindi siya bumalik. Ito na siya. Ayan o. Tapos ang sukat ito guys, ano, gagawa ang lalim ng pocket. Standard niya guys, 6. Pero gagawin natin yung 6.5 kasi may pasada ito. Sa paikot. Mamaya pakita ko sa inyo. Standard naman ng pocket guys, ano, 6 inches lang yan siya. Pero ito kasi may pasada pa siya dun sa ilalim mamaya, ay sa ibabaw mamaya. Kaya gagawin natin 6.5 para pagkapasada natin, ano, itsakto siya dun sa mga 6 ang lalim niya. Tapos balik rin natin. Yan. Yan. Tapos pasadahan natin na ito na yung pasada guys na gilid-gilid. Yan. Ayan o. Tapos ito na, itutupin na natin siya pag ganun. Tapos may tahi dito. Tahiyan natin para matibay. Kasi sila, pagka nasa bundok sila, basta na lang yan sila na wala silang pag-ingat sa damit nila. Ganun ang military. Kung masira, masira. Yan ang katwiran nila. Kaysa naman tamaan ka ng bala. O, di ba guys? Yan. Kaysa tamaan ka ng bala, eh, hayaan mo na yung uniform ang masira. Ayan guys, oh. Oh, may packet na tayo. Yung kabila nito, same procedure siya. Pero siguro, i-skip ko na lang, ay ano ko na lang ito, i-pass forward ko na lang ito ng mga part na to. Kagaya din sa kabila. Pagka yung susunod, yung ibig sabihin yung kabilang side, siguro ipapass forward ko na lang. Bubuuhin na lang natin itong video natin para masundan nyo rin kahit papano. Basta kung isunod yung isa, kung hindi ka gagawin mo, siguro nga ang kuha yung mga tikinili online. Yan. Kasi sa pinag mo is bigay yung pero magaling yung yaw. Yan. Pero sa akin sa nasay. Tapos bibigay ko tingnan ko. Gaya niya. Papapalala sa akin na pagdating guys. Bibigay niya ng pakip. Tapos bibigay ko pa sa traffic. Yun guys. Bibigay yung office ko. Tapos may process kasi na kaya nibigyan. Yan. Ayun. Yan. Tapos mo ibigay ko. Buti natin pasahin ko. Kaya sa pagdating nila. Singit nila. Yan. Tapos okay. 6.5. 6.5 USD. Yan po natin. 10 pesos 6.5 USD. Pwede na siya sa bawal. Parang dapat ito yung pila. Kaya pakatag sa bawal. Parang yung record. Yan ang ito. Pero yun, so parang record. Sukan. Kasi yun yung laso. Sabi ko na pero pwede na kita ko. Parang pwede yung mag-cool. Pwede ko. Pwede na sa labas. Bago din. Diyan. Ay. Pwede na yung tapos sabi yung sa up na. Yan. Yan. Okay guys. Tapos na tayo. Sa mabilis na ito guys kasi natapos na natin. Iyon ang mga part na pinakamahirap dito. Pagbubulsa, paglalagay ng packet. Kasi marami tayong proseso na pagdadaanan. Ito, konting proseso na lang. Bali, ang gagawin natin ito, yung front part, itataping na natin siya dito, ganun. Tapos babalutin natin siya. Yung back part, yun ang babalot sa front part. Pero yung pwesto niya, pag ganun, mamaya meron naman tayo ng isang procedure na ang pwesto niya nakaganon siya. Pero ngayon unahin natin yung nakaganon siya. Nakaganon. Bali back part, babalot natin papunta sa babalot natin yung front part. Pero make sure guys na halos
halos pantayin yung dapat yung pagtupi nyo, pagbalot nyo, para pagpasada natin mamaya ng double pasada doon sa taas, sa pinaka-top niya, sa labas, halos parehas siya. Kasi kung gagawin nyo ng ito, mamaya ipapakita ko, may malaki, may maliit, pagpasada mo doon sa loob, ang pangiting ay sa labas, ang pangiting ng nasa loob. Kaya mas maganda kung pasada kayo dito, make sure mo na kaagad na ang papasok na tahi ay mahigit 1/4 lang. Kaya dito naman gawin nyo mahigit 1/4 lang yung agwat. Ayan o, sorry, nawala na po ng sinod. Ayan o, ayan o, ayan, palit lang ko ng sinulid guys, para pagpasada natin mamaya sa top. Kasi kailangan natin pantayin din yun, hindi siya pangitingnan sa labas masyado, ay sa loob masyado. Papasada tayo sa labas, tapos sa loob hindi siya masyadong pangitingnan na may malaki, may maliit. Although na mayroon naman ganun, pero hindi ganun kalaki yung pagitan nila. Kasi hindi naman talaga natin maiwasan yan eh. Pero at least hindi siya ganun ka sama, yung may malaki na hindi natahi, may maliit. Mamaya pakita ko sige. Tapos papasadahan natin to sa taas, dalawa katabi. Tapos ito ang pinaka-importante dyan, ito yung nasa ano kayo, nasa gilid, na kahit mabilis kayo pero hindi kayo nahuhulog, hindi rin kayo lumalagpas ng sobrang laki. Pakita ko sa inyo mamaya. Tapusin ko lang. Pasabalik tayo, pabalik. Para hindi na kayo mahirapan. Pag papunta ron, doon nyo na kaagad padaanin. Pag ikot nyo, doon nyo na kaagad daanan. Diretsuhin nyo na. Ayan, kagaya ng ginawa ko. Na mula rito, papunta ron. Tapos pagbalik, mula naman doon, papunta rito. Wag nyo nang yung babalik na naman kayo sa baba. Diretsuhin nyo na. Guys, oh. Ayan oh. Kita ba? Yan, masyadong kita eh. Ayan, yan. Ano. Pantay yan siya. Tapos yung ano niya, ilalim niya oh. Tingnan nyo guys oh. Yan. Wala isa yung mga sobrang niya dito. Hindi yung may malaki, may maliit. Halos meron man siya ng maliit, malaki, pero hindi ganun kano. Halos magpantay siya oh. Yan. Di parang isa yan guys na kailangan yung practicein yung ganung klaseng tahi kasi para tayong may double needle na machine. Although na single needle ang ginagamit natin, pero nagagawa natin ng ganun. Sa timing lang yan guys. Kailangan nyo lang timingin yung kamay nyo para magawa nyo yung ganung klase. Tapos ito na side pocket tayo. Same procedure, tatandaan natin, kigitnaan natin. Tapos doon guys sa tahi na yon, doon natin igitna din itong may tanda. Doon natin siya itatap, ay doon natin siya igigitna. Ayan. Tapos make sure na eskolado para pagsalpak natin mamaya ng nasa 45 degrees siya. Para pagsalpak natin ng packet ng paganon, hindi kayo mahirapan. Kasi kung hindi to nasa 45 degrees, pagsalpak nyo ng packet, tabingi ang kalalabasan. Ayan o, ito yung packet yung ginawa natin kanina na may garter o. Yan. Yan. Tapos dito sa bandang baba, sa ano niya, siguraduhin na rin natin na naka-center line siya.
So ganun lang guys kadali. Siguro yung mga susunod nito na ano, i-skip ko kasi or i-pass forward ko na lang kasi same procedure lang din naman eh. Yan. So nakakaano na tayo, ilang oras na ba? Nakakahalos almost 1 hour na tayo. Ganun ka tagal to guys. Kaya minsan mahirap detalye kasi medyo maproseso. Pero sulit naman sa presyo ito kasi isang ganito 3,500 isang terno nito, isang seat. Ano lang yun, up and down lang. So ganun kamahal itong tila na ganito. O, tapos na natin yung box natin, ayun. Side pocket. Yan. May ano yun guys pala, yung box, yung pinaka-box natin na yun. Sa bandang likuran siya pupisto. Ito siya oh. Yan. Kita ba? Ayan oh. Sa bandang ito yung back part. Tapos papunta rin yung paling niya. Pa back part. Palikuran. Yung box niya. Doon pupisto siya. Ito siguro, itong part na to, ipapass forward ko na lang ito sa pag ano para paano ginagawa, kaya lang medyo mga tagal-tagal yun siguro paghiwa-hiwalay ko na lang yung video nun parang nung una kong video ng may part 1, part 2 hanggang part 3 siguro kasi almost simula sa cutting yun mga tatagal tayo doon ng mga 3 hours or 4 hours yung isang pan na yun sa sobrang daming ano packet. So ito na siya, pagtatakipin natin yan, bistingan lang natin siya, pero kung may zipper ito pwede na natin itap kagad doon sa button ply ay sa zipper ply. Ito kasi wala, ang gagawin natin ito, bistingan muna natin para hindi siya gumalaw. Yan, ano lang, tahian lang natin ng mga ilang tusok ng karayom tapos ilak na natin yan sa bandang sa pinaka-G niya. Tapos sa center niya doon na tayo maggagawa ng ito na yung pinaka-complete doon sa G-form na mayroon siya ng ano sa bandang gitna niya, may patayo siya at saka may patumba. Ayan, parang yung G na nakaganon, tapos mayroon siya dito ng nakapaganon, paganon, parang C, tapos mayroon siya dito ng nakapaganon. So ito siya. Tapos double pasada na lang guys. Kailangan dudublin ito kasi kailangan ng mga military matibay na gawa, hindi yung bara-bara. Ayan. Okay na siya.
Tapos babalot tayo uli. Para na ito sa fish ban. Sa biwang na. Balot tayo uli, balot. Parang balot. Yan. Kailangan nakabalot to guys kasi secret siya, hidden. Tinatago, ang purpose nito guys, para itinatago natin yung bawat gilid ng tila, bawat yung ganito, pinakagilid, yan. Natatago natin. Kasi mas gusto nila yung ganun kasi yung walang sasabit. Kasi pagka hindi daw nakatago, minsan pag nag-run na yung tila, sasabit sa mga damo-damo, mga sanga-sanga. Mga sanga nga, kunyari nasa bundok sila. Pag naglakad sila, sasabit. Kaya mas gusto nila yung clean talaga, yung makinis na wala siyang pagsasabitan. Kaya yun ang purpose nila na kaya natin tinatago yung lahat ng mga dulo ng tila kasi yun ang purpose nila. So ibig sabihin may purpose talaga ng bakit nila ito pinapagawa ng ganito. May mga purpose. Ayan. Tapos ito naman guys, babalot tayo uli ng babalot na naman tayo pero this time ayan. Kung kanina nakaganon siya. Yan. Tapos pinalot natin ng pagganon. Ito naman siya, pag ganito siya. Ayan o. Yan. Tapos babalot naman natin ito. Ito guys na kailangan nito, yung habang nagpapasada kayo dito sa part na to, sa part na ito, kailangan mula rito sa gilid na to, dito sa gilid, pinakagilid niya, siguraduhin nyo lang na ang pagpasada nyo sa pangalawa, parang isipin nyo na kagad na parang 1/4 lang mahigit yung papasok dyan. Kaya expect nyo na may pasada yan dito sa dulo kasi para mag-double pasada siya tingnan sa labas. Make sure na pagpasada nyo rito, yung tansahin nyo na mga at least 1/4 lang mahigit yung papasok. Expect nyo na may pagbalik natin kasi ng ganun, pag binalik natin yan, may pasada sa gilid. Yan. Kaya habang nagbabalot kayo ng ganito, habang nagpapasada kayo, siguraduhin nyo na lang hindi siya, isipin nyo na kagad yung papasok doon na pagitan ng sinulid, 1/4 lang mahigit. Kaya dito pa lang sa pagbabalot na ganito, tansyahin nyo na kagad. Tapos kung kanina pala guys, yung harap yung binalot natin yung front part yung binalot natin sa back part, ito naman siya ngayon baliktad. Yung front part naman yung babalot doon sa back part. Baliktaran sila, baliktad siya. Kabaliktaran doon sa kabila, sa una kanina. Yung una natin kanina, front part ang nagbalot sa back part ang nagbalot sa front part. Ito naman siya baliktad. Front part ang nagbalot sa back part. Yan, baliktaran lang sila. Vice versa kumbaga. Yan, malapit na matapos yung natin, isang pants natin. Malapit na ito guys, siguro mga
ilang minuto na lang ito tapos na. Tapos ito guys ang medyo mahirap-hirap kasi babalik rin natin ito, dudukutin natin yung tahi kasi kailangan natin mag-double pasada doon. Babalik rin natin ang gagawin nyo nito, balik rin nyo para hindi masyadong mahirap. Tapos isasalang nyo ng mano-mano doon sa manual doon sa ano natin, iangat nyo yung needle. Tapos yung pinaka-pressure pot niya, yung pata, ang tawagin nila doon sa, may tawag sila nitong pata. Iangat nyo lang para madali nyo maipasok. Tapos mula doon sa pinakadulo, uumpisahan nyo na ngayon, pasada kayo ng mula doon sa dulo, hanggang doon sa pinakadulo din. So, masikip ito guys, masikip na pagdadaanan natin, masikip yung daanan. Kasi kung ano yung laki yung binti niya, siya lang yung mapagkukunan natin ng space. Limited siya. Hindi kagaya dito sa gilid-gilid na malawak siya. Ito limited na ito siya. Kaya dahan-dahan lang yung pag-ano nito guys. Siguro magpapatakbo kayo nito mga at least mga 2 inches ang takbo ng makina. Pinakamano na yan, pinakamalaki. Kasi limited lang yung kilos dito. Pero saglit lang naman. Hindi naman ganun ka lala. Kasi isang pasadahan na lang. Yung kagaya ng tinuro ko kanina, habang nagbabalot kayo, expected nyo na kagad na tansyahin nyo na may papasok pa na isang tahi doon sa pagtupi. Kaya doon sa habang nagbabalot kayo, kailangan maganda na yung tahi nyo para pagpasada nyo doon sa hindi siya pangit tingnan. Mayroon na, hindi kagaya ng mayroon ng malaki, sobrang laki, tapos may maliit, tapos sobrang liit. Ang pangit tingnan. Hindi magugustuhan ng customer natin. Kumbaga sa imbes na matuwa siya kasi nayari yung uniform niya, maasar naman siya, mainis siya. Bakit gano'n ang pagkagawa ng uniform niya na parang hindi maganda yung pagkagawa. Tapos na tayo. Ano na to? Sa pinakabutom niya. Magtutupi lang tayo ng gano'n. Tutupi lang natin. Madali na ito guys kasi tupi-tupi na lang. Malapit na mabuo yung uniform natin. So ganun katagal guys. Ang oras ay parang 1 hour and siguro mga 30 seconds, mga 1.5 hours pala. 30 minutes. 1.5 hour. Ganun katagal bago matapos yung video natin na ganito. Kaya doon sa mga una kong video, hindi ko na-detalye ito kasi hindi pa nga ganun ka-quality yung cellphone ko na ginagamit. Hindi niya kaya. So ngayon, kaya itong bago kong cellphone, kaya niya yung matagal na video. Kaya naka-detalye ako ng ganito. Okay na siya. Tapos dito guys, tandaan natin siya para pag sasalpakan na natin ng waistband, yung sa waistline niya, guhitan na natin siya kaagad para hindi siya pag magtagpo yung dalawa mamaya. Ito ayan, may sasalpak tayo dyan na ganito. Tupian muna natin to sa dulo. Tapos pag salpak natin doon, may guhit tayo, ayan. Mas may guhit ako dyan guys. Tanda yan, para pantay doon dito sa kabila, pantay silang dalawa. Kasi yung nito guys, hindi ito kagaya ng mga maong pants na malapad yung platina. Ito siya, patago siya. Itatago natin doon sa loob.
Ang makikita lang sa labas, tahi. Makita ko sa inyo guys mamaya. May isasalpak pala tayo dito guys na garter, pero siguro i-disregard nyo na lang yung i-disregard nyo na lang yung pagsalpak ng garter kasi hindi naman lahat may garter. Bali ito lang siya, ito lang yung meron. Pero ganun pa man, ituturo ko na lang din sa inyo. Pero isipin nyo lang guys na hindi lahat ng uniform ng pangmilitar meron ng ganun. Ang bago kasi nila ngayon, wala nang garter na ganun sa gilid. Adjuster na siya sa adjective ang ilalagay nilang pang-adjust. So plinat ko lang ito para kasi may garter nga ito. Plinat ko lang siya para hindi tayo mahirapan magsalpak ng garter. Disregard nyo lang siguro ito guys kasi hindi naman lahat ng uniform nila may ganitong klaseng garter. Dito lang sa isang unit na military to sila. Pare-parehas sila pero may mga uniform na pang EEP. Yung EEP kasi uniform yun, pangkalahatan na yung guys, hindi na ito kasi sila yung isang unit lang ito sila. Doble ito guys, dinodoble yung tahi ay garter. Medyo mahirap siya ito, bali doble 6 inches tapos doble, bali 3 inches lang yung palalabasin natin kasi dinoble natin yung 6 inches tinupi, tapos siya yung isasalpak dun sa ang pagitan naman nun 6 inches din yung sa tila, hahatakin na lang natin. Tapos kagaya kanina, yung pagsalpak natin ng garter doon sa pocket, ilalak nyo sa dulo-dulo. Para paghatak ng tila, hindi siya maglalaban-laban. Yan o, ilalak natin sa dulo-dulo. Ganon din yung isa. Bilisan na lang natin para matapos na tayo sa ating pantalon. Lapit na ito guys. Yan. Tapos pasada doon sa taas. Yan. Tapos lock uli doon sa bandang dulo-dulo. Ilalak uli natin. Same doon sa kabila. Same doon sa nauna yung kabilang side. Ayan. Dulo-dulo ang lock nyo guys. Tapos okay na. Bali ang gagawin natin, papasadahan na natin ito siya dito. Ayan o. Itutupi natin ito pag ganon. Tapos papasadahan natin dito. Paikot. Tapos doon sa baba na naman mamaya, papasadahan din natin. Pero ito muna. Pagdating doon guys sa garter, hatakin nyo lang, hilain nyo lang.
hanggat sa sagad na pinakasagad niya. Dalawa kasi ito kabilaan. Pagdating niya doon, hatakin nyo lang ganun. Ayan. Tapos ito guys, dito sa pinakababa niya, ito. Ayan o. Yan, yung pinakababa niya dito. Papasadahan na lang natin yan siya pag ganon. Tapos na. Ang kulang na lang ito, sinturira, hindi ko na siguro i-video sa inyo, ano sa inyo kasi madali na lang yun. Sobrang dali na lang. Kaya i-skip ko na yung part na yun. Yung paglagay natin ng ano yung sinturira ang tawag nila no. Siguro ito pwede na rin na i-skip na natin ito eh. Pero may papasadahan pa kasi tayo mamaya doon sa garter, pero sobrang dali na lang yun. Kaya siguro pwede na natin ito i-skip. At least tapos na tayo. Tapos na guys yung pantalon natin. Ayan o. Okay. Last. Bali, may pasada na lang ito dito sa garter, pero okay na. Tapos na yung pantalon natin. So, ganun siya guys. Sana may natutunan kayo sana, at sana nasundan nyo para maitry nyo, para matuto kayo. So, medyo matagal-tagal nga, pero nakaya naman natin na ipaliwanag. Nakaya nating sundan. So, maraming salamat. Yan na muna ang may share ko sa inyo ngayong araw. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo itong video natin, paki-like na lang at saka huwag mong kalimutan paki-subscribe at saka paki-hit ng notification bell para updated kayo sa mga susunod kong video. So guys, maraming salamat.